for Democracy at makakasama ho natin yung Secretary General, si Albert Pascual. Live ho kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes, good afternoon, Ma'am Lourdes. Good afternoon po sa lahat ng mga tagapakinig. Sandali lamang po, sir, ha? Sir, I think meron na ho kayong kabuang information. I don't know kung ito ay may mga nakukuha na kayong report sa mga counterparts nyo na talagang hindi na hinahanapan ng I don't know, guarantee letter, endorsement letter o ano man yan, itong ating mga kababayan. Pero sabi ko kasi na Malacanang kanina, hindi na ito, sa Malacanang, sa press con kanina with the DOH, hindi na kinakailangan ng mga guarantee letter. So as of this moment, ano po yung mga namomonitor po ninyo sa inyong mga members? Right now, medyo fresh yung balita dun sa announcement ng Malacanang. Right now, wala pa po tayo nakukuhang information kung gaano katotoo itong announcement ng Malacanang at ng Department of Health. Pero the fact na sinasabi na there's a new guideline, so magpapatuloy yung dating kalakaran na naniniluhod ang ating mga kababayan para maka-avail itong medical assistance na ito. So, ganun pa rin hanggang walang malinaw na guidelines. Pero ang posisyon nga namin dito, Ma'am Lourdes, hindi kailangan kasi dapat ng mga guidelines, ng guidelines yan. Kung ang pondong ito ay nakalaan mismo doon sa mga pampublikong ospital kung saan, kung ang mga pasyente ay nangangailangan, kung ang mga pasyente ay nagkakasakit, ay automatic na may maibibigay na gamot, libre ang mga laboratorio nang hindi dumadaan sa ilang mga burokrasyang proseso na nagpapahirap po para sa ating mga pasyente. Okay, so dahil aantayin pa yung guidelines na yan, sabi nga ho ninyo, so ganun pa rin, aasa pa rin tayo kay Mr. Politician. Yes po. Kasi ang dating kalakaran dyan, nung pinapatupad yan, ay yung mga iba na hindi alam ang proseso, alam yung pumupunta sa DOH. Pagdating sa DOH, sasabihin ng Department of Health, ay teka lang po muna, punta po muna kayo doon sa mga district congressman nyo at doon kayo manghingi ng kung magkaano ang pondong ibibigay sa inyo. So ganun ang kalakaran dati, mga Lourdes. At kung walang nagbabago dito sa ganitong guidelines, ay palagay ko ganito pa rin ang magaganap na proseso para maka-avail ang ating mga kababayan ng hindi naman sapat na pondo. Pero kahit paano merong makukuhang pondo, pero yun na nga, napakahirap kung paano makakuha ng pondo. If my guidelines na, masisiguro ho ba ninyo na masisilip din ito na talagang hindi na po tayo luluhod sa tanggapan ni congressman or senator para po sa guarantee or endorsement letter na yan? Wala ho tayong kasiguruhan. Una, supposedly nung inalalaan na pondo, malinaw sana yung intention, hindi pahirapan yung taong bayan para maka-avail o kaya para makapagbigay ng isang maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. Sa pagpo-formulate pa lang na hinihiwalay mo yung kabuoang pondo samantalang meron namang institusyon na dapat nagsisiguro na o kaya na magbibigay ng isang serbisyo, doon pa lang wala tayong maaasahan dito pa lang sa konsepto ng ganitong klase ng programa po. Kaya nga po, anumang guidelines na gagawin nila dyan, merong dagdag pahirap pa rin sa ating mga kababayan. Kaya nga itong sinasabi namin sa Health Alliance for Democracy, matagal na po, na idiretso na yung pondo na yan. So, kung bubuo man sila ng formulate ng IRR niyan, sana ang IRR na bubuuin ay idiretso sa pampublikong ospital, sa pondo ng pampublikong ospital, pambili ng libreng gamot, pambili ng libreng laboratory para sa ating mga kababayan. Sana ganoon yung IRR. Hanggat hindi ganoon yung IRR at napakaraming proseso pa ang gagawin na ipapagawa sa ating mga kababayan mag-avail ng pasyente, hindi ho makakatulong ng maayos sa ating mga pasyente. Nainiwala ho kayo, itutuhog ko na po yung usapin sa national budget na malinis, maganda yung
pagkakaayos daw no ng ating mga mambabatas at ni Pangulong Marcos. So naniniwala kayo na sa usaping kalusugan talo pa rin kahit pumalinis itong ating national budget? Hindi, una-una sa lahat, hindi po kami naniniwala na malinis itong pambansang budget ng 2026. Napakaraming insertion po na napakaraming mga pork barrel funds pa rin na nasa national budget. Isa na to, itong sa kalusugan mismo. Tingin namin itong medical assistant to indigent and incapacitated patient, family incapacitated patient, ay isang form ng pork barrel ng mga politiko. Napakalinaw po ito. Kaya tayo po ay hindi naniniwala na may malinis na pamamahala na naman sa pambansang 2026 budget. Una, hindi pa rin nire-reveal. Napakaliit lang yung pondo ng Department of Health, sa totoo lang po. Ang pondo ng Department of Health ay nasa 253.84 billion lamang. So, hindi masusolusyonan ng napakaliit na budget ito dun sa bagsak na sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Magpapatuloy pa rin yung dinaranas ng ating mga kababayan na mahabang pila sa mga OPD. Magpapatuloy pa rin yung nararanasan ng ating mga kababayan na hindi nakakapasok sa emergency rooms ng mga pampublikong ospital dahil punuan po yung mga bed capacity. Hindi pa rin mawawala yung nararanasan ng ating mga kababayan na pag kailangan nila ng gamot ay wala silang gamot at kailangan nilang mag-out of pocket, mangutang, magsadla, magbenta ng ari-arian para lang mabuhay ang kanilang mga minamahal sa buhay. So magpapatuloy yung ganitong nararanasan ng sambayan ng Pilipino to sa isang napakaliit na budget na punong-puno ng pork barrel para sa mga politiko. Alam niyo, totoo yung sinasabi niyo, sir, no, yung babayaran mo na lang, pipila ka pa sa DSWD or doon sa OPD. Ang pila aabuti ng isang araw. Di ba? Totoo naman, sir? Sa probinsya. Yes, po. Tapos, Yes. pipila ka, minsan wala na para sa iyo. I mean, ang di ko lang maintindihan, sir, bakit kinakailangan pumila pa, 'di ba? Dapat ito yung bill mo, alabas. Ito yung mo, okay na. Bakit pipila ka? Alam niyo ba kung ano pa ho yung mga requirements na kailangan? Pupunta ka sa barangay, na indigent ka, ganito mga requirements. Ang daming requirements bago ka bigyan ng tulong. Yes po, yung ngayon na nakakalungkot yan, napakarami. Halimbawa dyan sa mga, yung sinasabi nilang zero balance billing dyan. Alam nyo, yung zero balance billing yan, yung malasakit na, yan. Mga pondong inipon yan sa PCSO, sa DSWD, sabi, hindi yan nakasama ang bilan. So, ibig sabihin, mga programa yan na inipon na sinabi na, ito malasakit. Malasakit na ito, pagpupunta ka dyan. Pero, isa-isa mong pipilahan mo yun. So, maraming pila ang kailangan mong gawin hanggang matapos yung mga pila mo, saka ka palang mag-undergo ng procedures ng pagpapagamot sa loob ng ospital. So, ganun din po itong ma-isip na to. Pipila ka rin, halimbawa, kailangan mo ng laboratory, kukuha ka ng pondo sa maipip, ipipila mo pa rin yan. Mag-i-schedule pa rin kung sa loob ng ospital. Alam niyo po, ang kalagayan po sa loob ng mga ospital ngayon. Ikaw papasok doon, may sakit emergency. Kailangan mo magpagamot. Kapag nagpa-schedule ka ng laboratory, aabutin ka ng 3 buwan bago may sala. Pero ang sabi ng doktor sa'yo, asap ito para ikaw ay maoperahan ka. So ganun po ang kondisyon. Ganun po ang kalagayan ng mga public hospital natin. Kaya sabi natin, malaking bagay sana itong 51 billion na ito na pondo sa maitip na idadagdag sa pondo ng pero siyempre tayo na nag-advocate ng isang mahusay na serbisyong pangkalusugan. Dapat ang panawagan talaga namin ay 5%. Napakaraming pera nung 5% sa GDP natin. Napakaraming pera po ang Pilipinas, pero napupunta sa mga hindi kanais-nais na programa, lalo na napupunta sa korupsyon, napupunta sa mga ghost projects. So, ito nakatugon sa isang yung panawagan natin na talagang habang ganito kabulok yung sistema natin, hindi maaayos anumang sistema, ay anumang magpapatuloy yung ganitong kalakaran dahil doon sa bulok ng sistema. Itong mga politiko natin talagang ang
ang kanilang inaasikaso ay para sa kanilang interest, hindi Opo. talaga para magserbisyo po sa taong bayan. Sir Albert? Galit po. May mga kumakalat na issue na sisibakin, tatanggalin etong si Secretary Herbosa. Ano bang stand nyo rito? Gusto nyo ba siyang tanggalin na, sibakin, palitan? Kayo ba'y satisfied sa kanya pong performance bilang pinuno ng Department of Health? Actually, last year pa po, bago pa man mag-Christmas break, nag-testa na kami yan sa Department of Health na dapat si Herbosa ay mag-resign na dahil dun sa mga pinakasangkutan niya, mga anomalya, no? Well, maganda na merong kanyang bumubugong. Itong si Herbosa, kung may delikadesa siya, mag-resign na siya. Ano naman niya yung ginagawa niya dyan sa Department of Health? Alam niya yung mga kalokohan niya sa Department of Health. Totoo yun, yung mga accusation sa kanya, yung unauthorized na pagbibigay niya ng mga psychiatric medicine sa Rotary Club, Quezon City. Alam mo yung Rotary Club of Quezon City, Ma'am Lourdes, Opo. ay walang license to dispense ng gamot. Pabihira, binigay niya yung pangalawa, nearly expire yung mga binili niya ng mga psychiatric medicine. Ibig mo yun. Bibili ka ng nearly expiring, ibibigay mo sa isang unauthorized na mag-dispense ng gamot. So, doon pa lang talagang matindi na tong kalokohan ni Herbosa. Nagpapatuloy pa rin yung kalokohan niya. Alam mo, maraming mga kalokohan itong sina Herbosa na dating Secretary Ona ng panahon nila. Si Secretary Ona ng Secretary. Ito naman si Herbosa ang nasa Beach and Wild Committee ng Department of Health under Secretary siya doon. At tinangka nilang ibenta ang Philippine Orthopedic Center. Actually, nabenta na nila eh. Nakapag-down na yung bibili. Pero pinupestahan natin yan kasama ang mamamayan. Hindi natin doon. Yung Covellia Hospital, gusto nilang i-abolish. Ito yung mga kasalanan ni Herbosa. At ngayon, nakabalik siya sa Department of Health, ay nagpapatuloy itong talagang ugali ng isang corrupt na opisyal. Kaya walang moral ascendancy itong si Secretary Herbosa na manatili sa Department. Sir, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Health Alliance for Democracy. Thank you, sir. Happy New Year. Mabuhay po, Ma'am Lourdes, sa iyong programa. Happy New Year po sa lahat. Tuloy po ang ating laban para sa isang mahusay na serbisyong pangkat.